Magandang pagpapala po RCCA family at ako po'y magbabahagi sa Genesis chapter 13 verse 1 to 2. Sabi rito, mula sa Ehipto pumunta si Abram sa Negeb kasama ang asawa niya at dala ang lahat ng ari-arian niya at sumama rin sa kanila si Lot. Napakayaman na ni Abram. Marami na siyang hayop, pilak at ginto. Hanggang dito na lamang po at God bless you all. Magandang araw, RCCA family. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Genesis chapter 13 verses 3 to 4. From the Negev, he went from place to place until he came to Bethel, to the place between Bethel and Ai, where his tent had been earlier. Number 4. And where he had first built an altar, there Abram called on the name of the Lord. Yun lang po, maraming salamat. God bless sa ating lahat. Magandang araw po sa lahat. Ang babasahin ko po ay makikita sa Genesis chapter 13 verse 5 to 6. Now, Lot, who was moving about with Abram, also had flock and herd and tents, but the land could not support them while they stayed together, for their position were so great that they were not able to stay together. Yun lang po. Genesis 13 chapter 7 to 8. At nagkaroon ng pagkapagtatalo ang mga pastor ng hayop ni Abram at mga pastor ng hayop ni Lot, at ang Kananeo at ang Pereseo ay naninirahan noon sa lupain. At sinabi ni Abram kay Lot, ipamahik ko sa inyong huwag magkaroon ng pagtatalo. Ikaw at ako, ang mga pastor mo at mga pastor ko, sapagkat tayo magkapatid. Magandang gabi po sa bawat isa. Ito po ang isi-share sa Genesis 13 verse 9. Mabuti pa'y maghiwalay tayo, mamili ka. Kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan ako. Kung gusto mo sa kanan, sa kaliwa ako. Amen po. Morning po, share ko po ngayon ay Genesis chapter 13 verse 10. At itiningin ni Lot ang kanyang mga mata at natanaw niya ang buong kapatagan ng Jordan na pawang patubigan na magaling sa magkabi-kabilang kung pasa sa Suwar, bago giniba ng Panginoon ang Sodoma at Gomora ay gaya ng halamanan ng Panginoon, gaya ng lupain ng Ehipto. Amen. Good morning po. Para po sa ating devotion, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang Genesis 13 verse 11. Sabi po rito, so Lot chose for himself all the Jordan Valley, and Lot journeyed east. Thus they separated from each other. Amen. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa hapong ito ay sa Genesis chapter 13 verse 12 na sinasabi, si Abram ay nagpaiwan sa Kanaan habang si Lot naman ay naroon sa mga lungsod ng kapatagan. Nagtayo si Lot ng mga tolda malapit sa Sodom. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang hapon po and God bless everyone. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay mag-share lang po ng Genesis chapter 13 verse 13 to 13. Number 13. Ang mga tao nga sa Sodoma ay masama at mga makasalanan sa harap ng Panginoon. Amen. Good evening po sa ating lahat, mga kapatid. Ang i-share ko po ngayon is Genesis chapter 13 verse 14. At sinabi ng Panginoon kay Abraham, pagkatapos na makahiwalay si Lot sa kanya, itingin mo ngayon ang iyong mga mata at tumanaw ka mula sa dakong iyong kinalalagyan, sa dakong hilagaan at sa dakong timugan, at sa dakong silangan at sa dakong kalunuran. Amen. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong isishare ngayon sa ating daily devotion ay dito po sa Genesis chapter 13 verse 15 to 18.
At ang sinasabi nga po dito sa talatang ito, ang lahat ng lupain na maaabot ng paningin mo ay ibibigay ko sa iyo at sa mga lahi mo, at magiging inyo ito magpakailanman. Pararamihin ko ang lahi mo na kasindami ng buhangin sa mundo. Ang buhangin ay hindi kayang bilangin, kaya ang mga lahi mo ay hindi mabibilang. Lumakad ka at ikutin ang buong lupain dahil ibibigay ko itong lahat sa iyo. Kaya inilipat ni Abraham ang tolda niya at doon siya nanirahan malapit sa malalaking puno ni Mamre ron at sa Hebron, at gumawa siya roon ng altar para sa Panginoon. Amen. Salamat sa ating Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Bye-bye po. So dito po, makikita natin na nagkaroon ng problema sila at pinalis sila sa Ehipto dahil nagkaroon ng taggutom sa Kanaan. At sa pangyayaring iyon, nalaman ng Paraon na mag-asawa pala si Sarah at Abram, at pinalis sila sa Ehipto at naglakbay na sila. Pero sa dami ng kanilang mga hayop, sila Abram at Lot, laging nag-away-away ang kanilang mga tauhan, kanilang mga pastol. Sinabi ni Abram kay Lot, hindi dapat tayo mag-away-away dahil tayo ay magkakamag-anak. So yun nga, ang point po dito, ang pinapahiwatig dito sa chapter na ito na hindi dapat mag-away-away ang mga magkakamag-anak. Dapat magtulungan, anuman ang mga problema, dapat may pagpapakumbaba pa rin, na huwag pataasan ng pride. Magtulungan sila, at in-include ko na din dito ang mga magkakaibigan na hindi dapat mag-away-away ang bawat isa. Dapat magmahalan ng buong puso at kaluluwa gaya ng pagmamahal ng ating Diyos. Mahalin ang kapwa gaya ng pagmamahal sa ating sarili. Dapat magpatawad at magpakumbaba sa isa't isa. So yun lang pong aking maibabahagi sa pag-exhort sa Genesis chapter 13 verses 1 to 18 po. At bago po ko tapusin ang video na ito, maaari po natin iyuko ulit ang ating mga ulo at panalangin po tayo. Manalangin po tayo. Lord, maraming salamat po sa mga salita na pinagkaloob ng Diyos, sa wisdom po, at naibahagi ko po ang pag-exhort na ito na maganda po, at na-explain ko po ng kung ano man po ang aking kakayahan. Yun lang po ang aking samot na langin po sa gabi ito po. Maraming salamat po, Lord. Amen.